Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Evelyn Lumabi mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. Wanted sa droga, arestado matapos ang 42 taon sa La Union. Miyembro ng Communist Terrorist Group, voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan. At negosyante sa Panabo City, inaresto sa paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Isang matagal nang pinaghahanap na suspect sa kasong may kinalaman sa illegal na droga ang naaresto sa San Fernando, La Union matapos ang 42 taon ng pagtatago. Police Master Sergeant Robert Abella Jr. sa report. Naaresto na sa wakas ang matagal nang pinaghahanap na si alias ED, 68 years old, residente ng Purok 2, Barangay Ilocano Sur, San Fernando City, bandang alas 11 ng umaga noong Hulyo 2, 2025. Sinilbihan ng mga operatiba ng San Fernando City Police Station, katuwang ang RID-1, LUMARPSTA at TSC RMFB-1 ang order of arrest laban kay alias ED. Ang warrant ay may kaugnayan sa kasong paglabag sa Section 8, Article 2 ng RA 6425, Dangerous Drugs Act of 1972 as amended, na inisyo noon pang October 10, 1983 ni Honorable Inocencio D. Malyaman ng RTC Branch 29 San Fernando City. Walang inirekomendang piyansa para sa naturang kaso. Ang matagumpay na operasyon ay patunay na walang makakatakas sa kamay ng batas gaano man katagal. Isa itong hagmang tungo sa isang mas ligtas, disiplinado at mas pinatibay na bagong Pilipinas kung saan ang hustisya ay hindi kinakaligtaan kundi pinagtitibay. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Robert Abella Jr., alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Abella. Naaresto ang 41 anyos na lalaki sa ikinasang bypass operation sa Valenzuela City kung saan nakumpiska ang mahigit 70 gramo ng hinihinalang shabu. Nakibalita dyan si Patrolwoman Glazel Ann Esperanza. Isang matagumpay na drug bypass operation ang isinagawa ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Valenzuela City Police Station sa Barangay Karuhatan, Valenzuela City. Naaresto sa naturang operasyon ang isang 41 anyos na lalaki na kinilalang si alias James, isang high-value individual
Nasamsam mula sa kanya ang 72 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 489,600 pesos. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay agad na isinailalim sa pagsusuri ng Forensic Group sa Camp Crame, Quezon City. Matapos ang pagkakaaresto, dinala ang suspect sa Valenzuela City Medical Center para sa kaukulang medical na pagsusuri. Sa kasalukuyan, siya ay nasa kustudiya ng Valenzuela City Police Station para sa masusing investigasyon at tamang disposisyon. Naharap siya sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa Northern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Glycelan Esperanza, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Esperanza. Mula sa kabundukan ng Pakikibaka, ngayon muling yumakap sa liwanag ng pag-asa. Isang miyembro ng Communist Terrorist Group ang voluntaryong nagbalik loob sa pamahalaan ng Tabuk Kalinga bilang hakbang sa tungo sa panibagong buhay na malayo sa karahasan. Police Staff Sergeant Juderic Tasing sa balita. Yung sumuko isang miyembro ng CTG sa mga otoridad sa Barangay Dupag, Tabuk City, Kalinga nito lamang ika-2 ng Hulyo taong kasalukuyan. Kinilala ang nagbalik loob bilang isang 62 taong gulang, magsasaka, residente ng Tabuk City, Kalinga at dating miyembro ng Tumyugan Unity Progress in Action Community o TUPAC, isang organisasyon ng mga magsasaka sa ilalim ng umbrella ng Timpuyog Dagiti Manalon iti Kalinga na isang sektor ng mga magsasaka na nakaugnay sa Cordillera People's Alliance. Ayon sa ulat, sumuko ang nasabing lalaki na may armas, isang caliber 38 Magnum revolver na walang serial number at ammunition. Ang pagsuko ay nakamit sa pamamagitan ng patuloy at pinalakas na pagsisikap ng gobyerno sa mga aktibong suporta ng kanyang malapit na pamilya. Hindi ipinakita ng nasabing sumuko ang kanyang taus-pusong pagsuporta sa mga programa ng gobyerno, partikular na sa Executive Order 70. Ang paksa ngayon ay nasa kustudiya ng RIU 14 para sa karagdagang pagsisiyasat, abang ang sinukong baril ay binigay sa PFU Kalinga para sa firearm identification at ballistic examination. Patuloy naman ang panawagan ng pambansang pulisya sa mga natitirang miyembro ng teroristang grupo para magbalik loob sa gobyerno upang tuluyang mamuhay ng mapayapa kasama ang kanilang mga pamilya. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Staff Sergeant Juderic Tasing, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Tasing. Timbog ang dalawang hinihinalang tulak ng illegal na droga sa isang buy-bust operation na ikinasa ng mga otoridad sa Malabon City. Tunghayan ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Ivy Corporal. Arestado ang dalawang lalaki sa ikinasang buy-bust operation ng Northern Police District Drug Enforcement Unit sa Barangay Potreros sa Malabon City. Kinilala ang mga sospek na sina alias Bebot, 42 anyos, mula sa Caloocan at alias Dennis, 35 anyos, mula Valenzuela na kapwa construction worker at street-level individual. Nakumpiska sa kanila ng pulisya ng NPD ang tinatayang 15 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Narecover din ang iba pang ginamit sa iligal na aktibidad. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Metro Manila, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. Sa puso ng puting buhangin, Boac, Marinduque, inilunsad ang isang proyektong sumasalamin sa tunay na diwa ng pagkakaisa at malasakit. Ang District Legacy Project, Bayanihang May Puso. Pinangunahan ito ng Rotary Club of Marinduque North, katuwang ang Kapulisan ng Marinduque at iba pang ahensyang pampamahalaan bilang bahagi ng layuning maabot at mapagsilbihan ang mga komunidad na nangangailangan. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Ferlyn Joy Kawile. Tagumpay na inilunsad ang District Kick-Off Activity na tinawag na District Legacy Project
Bayanihang may puso na nakapokus sa pagpapatatag ng komunidad ng Puting Buhangin, Buak, Marinduque na sinimulan nito lamang ikadalawa ng Hulyo taong kasalukuyan. Naisakatuparan ang programa sa pangungunan ng The Rotary Club of Marinduque North sa ilalim ng marubdob na pamumuno ng hardworking president si Sheila Mapakpak Wilhelm. Ang kaganapang ito ay hindi magiging posible kung wala ang napakahalagang suporta at presensya ng Marinduque Police Provincial Office, Buak Municipal Police Station at Philippine Coast Guard. Tumanggap ng mahalagang gamit sa paaralang mga benepisyaryo bilang bahagi ng pangako sa basic education at literacy. Ang pagbibigay kapangyarihan sa susunod na henerasyon ay ang sentro ng puso ng programa. Ang pagtutulungan ng bawat ahensya ay tunay na sumasailalim sa diwa ng bayanihan upang maghatid ng tulong at serbisyo sa mga nangangailangang miyembro ng komunidad. Mula dito sa Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Ferlyn Joy Kawile, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Kawile. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa Visayas. Hindi nakaligtas sa pinaigting na kampanya kontra droga ang dalawang lalaki matapos silang maaresto sa isang bypass operation na ikinasa ng mga otoridad sa bayan ng Lambunaw, Iloilo. Tinutukan niya ni Patrolwoman Andrea Dominic De Palubos. Sa ilalim ng direktang pamumuno ni Police Captain Jose Winston Biadog, Officer in Charge ng Lambunaw Municipal Police Station, matagumpay na naaresto ang dalawang drug personalities sa isinagawang drug bypass operation sa Barangay Kaninguan, Lambunaw, Iloilo nito lamang ikatatlo ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang mga naarestong individual ay kinilala na sina alias Ronel, 32 taong gulang, may asawa at residente ng poblasyon Ilaya, Lambunaw, Iloilo, at alias James, 24 na taong gulang, binata at residente ng Barangay Walang, Lambunaw, Iloilo. Ang matagumpay na operasyon ay pinangunahan ng Lambunaw Municipal Police Station katuwang ang Iloilo Police Provincial Office Police Drug Enforcement Unit. Na-recover mula sa mga sospek ang humigit kumulang 18 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang tinatayang 122,400 piso. Dagdag pa rito, nakuha sa pag-iingat ng mga sospek ang 5 plastic sachet ng hinihinalang shabu kasama ang bypass item, 3,000 pisong mark money, 2 cellphone, Rusco multicab at iba pang non-drug items. Agad na ipinaalam sa mga sospek ang kanilang mga karapatan alinsunod sa Miranda Doctrine at Anti-Torture Act at isinailalim sila sa medikal na pagsusuri bago i-detain para sa kaukulang dokumentasyon at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang operasyong ito ay patunay ng masigasig at makabuluhang kampanya ng Lambunaw PNP laban sa ilegal na droga bilang suporta sa layunin ng buong Philippine National Police na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa komunidad. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Andrea Dominic De Palobos, alagad ng batas, tagataguyod na Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman De Palubos. Kalaboso ang inabot ng isang lalaki sa Lapu-Lapu City, Cebu matapos mahulihan ng hindi lisensyadong baril sa bisa ng search warrant na ipinatupad ng mga otoridad. Nakatutok dyan si Patrolwoman Judith Nicanor. Mas rehas ang lalaking nahulihan ng baril sa isinagawang search warrant ng kapulisan ng Lapu-Lapu City sa Purok Caimito, Barangay Canhulaw, Lapu-Lapu City, Cebu nito lamang nakaraan. Kinilala ni Police Major Felix C. Cleopas III, Station Commander ng Police Station 3, Lapu-Lapu City Police Office, ang suspect na si Yel, 36 anyos na residente ng nabanggit na lugar. Batay sa ulat ng mga otoridad, bandang alas 10 ng gabi nang isinagawa ng mga otoridad ang search warrant na nagresulta sa pagka-aresto ng suspect at pagka-recover ng isang unit ng 45 caliber pistol, isang magazine, 2 bala at isang sling bag. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Lapu-Lapu City Police Office Custodial Facility ang suspect at maharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nais ko pong ipabatid sa publiko na seryoso po naming tinututukan ang mga kaso ng alarm and scandal.
Ang sinumang gumagawa ng gulo sa ating komunidad ay may kaupulang pananagutan sa batas. Kami po ay laging handang maglingkod at rumisponde sa anumang tawag o ulat ng kaguluhan. At regular kaming nagsasagawa ng mga patrolya upang mapanatili ang katahimikan at seguridad ng ating lugar. Inaasahan po namin ang lahat na makiisa, iwasan ang anumang uri ng kaguluhan at igalang ang kapakanan ng kapwa. Maraming salamat po. Magsama-sama tayo para sa isang payapa at maayos na komunidad. Patunay lamang na patuloy ang pagsuporta ng Lapu-Lapu City PNP sa kasalukuyang administrasyon na labanan ng lahat ng uri ng kriminalidad tungo sa mas mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent Patrolwoman Judith Nicanor, lagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Nicanor. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Isang negosyante sa Panabo City ang inaresto ng mga otoridad dahil sa paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang report mula kay Patrolwoman Bernamay Lapud. Ng mga otoridad ang isang 40 anyos na negosyante na si alias Muner dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protections of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act nitong Hulyo 2 taong kasalukuyan ng umaga sa Barangay JP Laurel, Panabo City. Ang operasyon ay sinagawa ng mga tauhan mula sa Regional Special Operation Group, Regional Police Drug Enforcement Unit 11 sa pangunguna ni Police Captain Mark Jason Christopher O. Colaste, katuwang ang mga tauhan ng Panabo City Police Station. Ayon pa kay Police Major Minard D. Pascual, hepe ng RSUG RPDU 11, ang pagkakaaresto ay batay sa warrant of arrest na may inirekomendang piyansa na 80,000 pesos. Kasalukuyang nasa ilalim ng protective custody ng Panabo City Police Station ang suspect habang isinasagawa ang kaukulang proseso para sa kanyang kaso. Patuloy na nananawagan ang mga otoridad sa publiko na makipagtulungan sa kampanya kontra child abuse at isumbong ang mga kahalintulad na kaso upang matiyak ang kaligtasan ng mga kabataan sa komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang iyong PNN Correspondent, Patrolwoman Bernamay Lapus, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Lapus. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na isulong ang maayos na kalusugan at kapakanan ng mga tauhan ng pulisya at kanilang pamilya, isinagawa ang Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Risk Assessment sa Sultan Kudarat. Magbabalita dyan si Patrolwoman Vina Morales. Sa patuloy na pagsisikap na isulong ang maayos na kalusugan ng mga tauhan ng pulisya at kanilang mga pamilya, isinagawa ang Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Risk Assessment sa Magilas Hall Camp Colonel Amando M. Dumlao Sr., Isulan, Sultan Kudarat, nito lamang Hulyo taong kasalukuyan. Ang kaganapan na ginanap sa ilalim ng Project Ailaw, Support our PNP and its Dependents, plus Community Program ni Police Colonel Bernard L. Lau, Provincial Director ng Sultan Kudarat Police Provincial Office. Ito ay nilahukan ng mga tauhan mula sa Isulan Municipal Police Station at Provincial Headquarters. Ang matagumpay na pagsasagawa ng kaganapang ito ay naging posible sa pamamagitan ng magkasanip na pagsisikap ng Sultan Kudarat Provincial Department of Health, Rural Health Unit ng Isulan at ng Sultan Kudarat Provincial Medical and Dental Team sa pangunguna ni Police Captain Odessa Estrella G. de Guzman. Nag-aalok ang programa ng mga libreng serbisyong medikal, kabilang ang medikal na konsultasyon, pangkalahatang check-up, blood pressure monitoring, fasting blood sugar testing, at isang talakayang pangkalusugan na naglalayong pataasin ang kamalayan at pag-iwas sa mga hindi nakakahawang sakit. Layunin ng programang ito na maagang maagapan ng mga sakit, mapanatiling malusog at handa upang mas mapabuti ang pagbibigay ng serbisyo at mas may kakayahang maglingkod at magprotekta sa komunidad.
Mula dito sa Rehiyon 12, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Vina Morales, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Morales. Kasama ang mensahe ng suporta, paggabay at pagpapalakas ng hanay, isinagawa ni Police Brigadier General Jason de Guzman, Regional Director ng Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, ang kanyang command visit sa Cotabato City Police Office. Patrolwoman Leonora Gawang, ibalita mo. Mainit na sinalubong ng mga kapulisan ng Cotabato City Police Office sa pangunguna ni City Director Police Colonel Giben Bungkayaw, si Police Brigadier General Jason C. de Guzman, Regional Director ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, sa kanyang kauna-unahang opisyal na command visit nito lamang ika-2 ng Hulyo taong kasalukuyan. Bahagi ng kanyang pagbisita ang pakikipag-usap sa mga kapulisan ng Cotabato City Police Office upang pasiglahin ang kanilang moral at pagtibayin ang kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Pinangunahan rin ni Police Brigadier General de Guzman ang isang command conference na tumalakay sa mga operational briefings, tagumpay at mga kasalukuyang inisyatibo ng Cotabato City Police Office. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Police Brigadier General de Guzman na ang proactive policing na nakatuon sa malalim na pangunawa sa natatanging katangian ng bawat komunidad ay susi sa epektibong pagpapatupad ng batas at sa pagpapanatili ng tiwala ng publiko. Pinasalamatan ni Police Brigadier General de Guzman ang kapulisan ng Cotabato City Police Office para sa kanilang masigasig na pagtupad sa kanilang mandato at hinikayat silang ipagpatuloy ang kanilang serbisyo na may dangal, katapatan at malasakit sa ilalim ng temang sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagadaguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Evelyn Lumabi mula sa Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Mga kababayan, huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto.